na talagang sama ng ugali, masasama ang ugali, no? Sabi ko nga kala mo maka sila, 'di ba? Kala mo maka GMA, no? Kala mo makasta, kala mo maka GMA. Pero ang totoo niyan, mayroon silang ibang sinusupport na videos, original na footage sa TVJ, hindi mas maganda. Okay, 'yun. Okay tayo doon. Pero kung dinilit nila yung video, tapos hindi pa nila sinauli, parang tinago pa nila sa baul nila, sa baul ng tape, ay medyo medyo may sabit ang kayo sa magtanong kayo sa mga tito nyo, magtanong kayo sa mga lolo nyo na nakapanood ng Itbulaga noong July 30, 1970. Nanonood kaya, mas marami kayo nanonood ng Bawal Judgmental. Yun, inakala ni Halosos na daw, boring daw yun, kaya gusto nilang palitan ng kasambahay. Para saan? Para sa party bashers ni Amber. Ibas nyo na ako. Sabihin ko sa inyo, ako na ibas nyo. Ako na lang ibas nyo, wag lang ibas nyo. At shoutout po sa lahat ng mga mga ka-mic drop at sa mga kadabarkads natin, pati sa mga kapatid natin na nandyan, na nanonood sa atin ngayong umaga. Good morning po sa inyo lahat. Ito po si LMTV, admin LM po for LMTV sa itong true. Kami po ay live po ngayong umaga, 9:35 PM na po ngayong 9:35 AM na ngayong araw ng Lunes. Ngayon, Lunes na, panibagong linggo na naman, guys. Yun, gusto ko magpasalamat, guys, muna sa mga bagong nating subscriber. Dahil sa inyo, namabot na tayo ng 1,410 plus as of this moment. Dahil sa inyo po, sa mga nag-subscribe sa YouTube channel natin. Dahil po sa inyo, naging monetize na po yung YouTube channel. Please don't skip ads, guys. Pakiusap lang, guys. Since nandito na naman kayo, nakatambay na kayo, pakiusap ko lang, syempre, don't skip ads po. Pag may nakita kayong ads, huwag nyo pong i-skip. Nakakatulong po yan sa atin. Makakatulong po yan sa paggawa ng content natin. Silipin muna natin yung total advertisement count ng Itbulaga nung Sabado, October 5, 2024. So far, meron silang, nung Gap 1, meron silang 16 ads. Kaumpisa ng programa, kalagitnaan ng programa, Gap 2, 27 ads, tumaas. Gap 3, 19 ads. 19 ads. Patapos na yung programa, mayroon silang 26 ads. For a total of 88 ads. At meron silang solid ng kanilang isang dosenang sponsors. Hopefully bumalik si Pure Gold at saka si Sonrox at saka si Happy Toothpaste. Silipin naman natin ang online views para sa October 5 episode ng dalawang noontime show, Itbulaga versus Showtime. So, syempre, Itbulaga, meron tayong 482,280 as of Sunday yan Sunday, October 6, 2024, 7:55 PM. Yan po ay tapos na po yung, wala pong palabas yan, ang noontime show. ASAP at saka All Out Sundays ang palabas. Pero marami pa rin nanonood nung October 5, 2024 na episode. So, meron pa rin tayong 480,280. Samantala, laban sa Showtime na mayroong 109,888 views lamang. So, take note, ang nagkikip po ng mga live episodes, yung mga live episodes na tatapos na, o yung sinisave nila yung mga full episodes, TVJ, ABS-CBN at saka GMA7. Sila po ang nagkikip niyan. Sila yung nagkikip na mga live episodes po ng dalawang noontime show. So, congratulations pa rin sa Itbulaga kasi ang halos kalahating milyon yung nanonood sa Itbulaga kanong Sabado. Yan po ay live, hindi pa nila tinatanggal. Ang dami nanonood, guys. Ang dami nanonood ng full episode. So pag-usapan naman sabi nga kaya yung yung mga feeling showtimer daw sila. Pero ang totoo yung iba inaabangan lang nila yung parang temporary lang yung suporta nila sa Showtime kasi nga, galit sila sa TVJ. Ang tinutukoy ko, yung mga tape dependogs. Yung mga tape dependogs na talagang sama ng ugali. Masasama ang ugali. No? Sabi ko nga kala mo maka sila, di ba? Kala mo maka GMA, no? Kala mo maka GMA. Pero ang totoo niyan, mayroon silang ibang sinusuportahan. May sinusuportahan sila. Siyempre, ang sinusuportahan nila, mga bilyar, di ba? Bilyar, mga Duterte, yan po sila. Yan po ang mga tape dependog. So, wag po kayong papaloko sa mga post ni Ted, ni Procnoy. Wag po kayong papaloko sa mga yan. Kasi po, hindi po totoong kapuso yan.
yan po ay totoo. Yan po ang totoo ay mga ano yan, mga maka Duterte yan, mga makaduta yan, mga makabilyar. Yan po. May agenda po yan, kaya po nila ginagawa yan. Isa lang ang agenda po ng mga yan. Na siraan ng TVJ. Diba? Pinipilit nilang pabagsakin yung TVJ para sila yung gustong panoorin ng mga tao, sila yung panoorin ng tao. Pero ang totoo, ang mga tao ay sa kanila. Ganun po yun. Shoutout kay Jamie Carlo 39. Kaya lang post Lionheart puro ratings, hindi kaya post ni Lionheart online views. Hindi nga na kaya kasi may mga time na si Lionheart kasi, alam na natin yan, si Lionheart ay isang bias. Medyo bias siya sa ABS. Medyo lang. Kaya pag itong data na pinapakita natin ngayon, ito'y authentic po. Hindi po to galing sa Social Blade, yung pinaparatang po sa amin na nanggagaling daw sa Social Blade, galing sa Wikipedia, yung source namin. Ito livecounts.io na to. Ang data nila ay galing mismo sa YouTube, no? Galing sa per episode po yan. Per episode yung views niyan. Pag tiningnan niyo yung YouTube, parehas lang ang resulta, no? So, ito na, parehas lang po ang resulta. Pag pakita ko sa mamaya pag may kaya kong ipakita sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung saan nyo makukuha yan, no? Mamaya papakita ko sa inyo. So later on, so pag-usapan muna natin ngayon, no, yung na-delete na mga episodes ng Itbulaga sa kanilang official Itbulaga YouTube channel. So marami ang nagbulat, marami nalungkot, marami nagagalit sa pagkawala ng YouTube channel, ng pagkawala ng mga videos. At siyempre pagka-deactivate ng original na Itbulaga sa YouTube, no? Yung original na yung may check mark na verification badge. So, tinanggal na recently after nung mga ilang araw nung September 13, matatandaan niyo, September 13 after ma-register kay Joey De Leon yung trademark ng Itbulaga. Ay isa-isa na ng TVJ ang pagbabago sa kanilang programa. Gaya dito, kabilang dito yung pagpapalit ng kanilang theme song, pagre-revise ng kanilang theme song from EAT to Itbulaga na mismo. So maririnig nyo wala nang EAT doon sa theme song, di ba? Wala na kayong marinig. Hindi na EAT, Itbulaga na mismo. Kasi sumunod itong issue na to ng Itbulaga YouTube channel na original, yung una nilang channel na may 5.3 million na subscribers, tinanggal since kung matatandaan nyo, Tape Incorporated pa rin ang may hawak ng original YouTube channel na yun. At tinanggal nila ang nangyari na privatize o tinanggal or pinivatize, hindi natin alam kung tinanggal o pinivatize yung mga videos. Excuse me. Pinivatize yung mga videos dahil nga sa pwede silang kasi ang explain para sa akin parang explanation dito. Kailangan nilang tanggalin. Hindi pwedeng alam natin lang mga videos sa YouTube. As long as may nanonood dyan, may papasok dyan. Kasi may ads yan. Kaninong account yung kumikita? Saang account pumapasok yung pera na yun? Sa account ng Tape Incorporated. So, ang ruling ng Marikina Court, guys, RTC Branch 273 is bawal. Hindi nyo pwedeng gamitin yan. Bawal yung gamitin yung Itbulaga para pagkakitaan. Tama? Whether sa TV or online o kahit ano paman o kahit merchandise, bawal nyong gamitin ang Itbulaga para kumita ka. Ganun yun. Kaya nga ang ginawa siguro, kaya nga yung reason kaya ginawa ng Tape yun na may hawak ng YouTube channel ng Bulaga is yung YouTube channel ng original na YouTube channel ng Bulaga is pinag-privatize nila syempre para wala nang makapanood. At syempre para hindi na ma-monetize sa kanila yung kita ng video, di ba? Ganun po para sa akin 'yun, para sa akin technically speaking, parang lumalabas, sumusunod lang sila sa parang sinusunod nila yung batas. Kailangan sundin yung batas, no? It's part of following the court ruling. So, sa kabilang banda, positive pa rin tayo na meron pa rin mga videos na naiwan ng Itbulaga. Yung mga all videos ng Itbulaga ay
na-retain or na-save ng mga ilan mga kaibigan natin, mga Dabarkads nating YouTubers, content creators at mga archivers natin na ayun, currently uploaded na sa ibang mga YouTube videos nila, YouTube channels, sa mga accounts nila. Ito, so shoutout sa mga Dabarkads natin, no? Sa mga Dabarkads nating nagsalba ng mga lumang videos, nagay na din na nag-ano sila. So malaking bagay din na na-save nila itong mga videos na to kasi ano to kayamanan to history to, 44-year history to ng Itbulaga. So, good day everyone. Shoutout kay John Vincent Kabungkal, shoutout sa iyo. So, alam ko yung mga iba dito, no? Iba dito nasa trabaho, nanonood sa trabaho, nanonood sa bahay. Nanonood habang nasa gitna ng traffic. So, relax lang kayo hanggang tayo dito, 1 hour tayo dito. So, nagla-live tayo bago nag-decide ako mag-live bago mag-start yung Itbulaga ng 11:55 or 12. Sabi ni Jamie Carlo, in case pwede kasuhan Tape Incorporated, pwede. Kung mapatunayan na dinilit nila yung video tapos hindi nila ibinigay sa TBJ. Kung ganun nga, kung dinilit nga nila yung mga videos sa original na Itbulaga YouTube channel, tapos ipinasa lang nila yung original na tape, mga original na videos, original na footage sa TBJ, edi mas maganda. Okay, yun. Okay tayo doon. Pero kung dinilit nila yung video, tapos hindi pa nila sinauli, para ginago pa nila sa baul nila, sa baul ng tape, ay medyo medyo may sabit ang tape diyan, no? Pwede silang makasuhan ng TBJ kasi property ng automatic property ng ng TBJ yan kasi sila ang nanalo sa trademark di ba? Pero sabi nga daw ni Attorney Buko, sabi ng isang magaling na abogado na nakausap ni Models of Manila, pwedeng hindi siya kasama sa intellectual property. Ang sinasabi lang nung batas, sinasabi nung court ruling, yung title mismo. Yung title ang inilalaban ng TBJ doon, yung title mismo. Pero yung mga materials, yung content, yung mga lumang content nila, pwedeng hindi kasali. Pwedeng hindi pa rin kasali. No? Pwedeng hindi pa kasali yun. Pero mali natin, pwede pang habulin ng TBJ ito kung sakali. Unless kung kung turn over ng content yun sa TBJ, di mas maganda, walang problema. Diba? Magbayaran na lang sila, no? Magbayaran na lang sila. Tapos okay na. Quits na. So, sana makasuhan, sana makulong na din si Abnel Guevara. Di ba nga yan? Di ba nga may kaso yan, di ba? Kaso ng pagnanakaw diyan sa may dando sa isang supermarket daw, sa convenience store daw. Sabi, live chat Itbulaga araw-araw sinisira ni Best Philippines Itbulaga lagi. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo, guys. Pag naiinis kayo, guys, naiinis kayo sa isang tao na comment ng comment, ang gawin niyo, ito tuturuan ko kayo, guys, Turuan ko kayo. Wag niyo wag niyo nang pansinin. Alam ko naiinis kayo sa comment ni Best Philippines, pero ang gawin niyo na lang siguro, tanggalin niyo yung comment section. I-full screen niyo yung video. Full screen niyo, mag-enjoy kayo, manood kayo ng Itbulaga. Wag nyong pansinin ang comment ni Best Philippines dahil hindi naman kapansin-pansin. Ako nga tinatawanan ko lang 'di ba? Pero minsan sumasagot-sagot ako pero hindi ko ini-stress yung sarili ko. Kasi wala na naman siya, hindi na, para siyang batingaw na umaalingaw-ngaw. Si Best Philippines is parang batingaw na umaalingaw-ngaw sa social media pero walang tunog. Ganun po siya. Para siyang tiririt, para siyang manok, para siyang inahin. Ganun siya Parang inahin, putak lang na putak, wala. Parang wala lang. Pero wala siyang walang bilang. Mga unless meron siyang, kasi si YouTube naman pag kaya si Facebook. Siguro hindi nagagawa to ni Best Philippines sa Facebook. Kasi nga mas maigpit si Facebook Pero sa YouTube, nagagawa niya, 'di ba? Nagagawa niya.
Pero ano naman kasi, pag medyo abusive niya, nakita naman ni YouTube na abusive na yung mga comment, pwede naman siyang ma-flag eh. Pero wala tayong magagawa sa comment ni Best Philippines. Ang magandang gawin natin diyan, wag niyo nang pansinin, no? Kasi wala na naman ng magagawa yan. Ano magagawa yan? Kahit ano pang bati, kahit ano pang ngaw-ngaw niya, kahit ano pang ngaw-ngaw niya diyan, wala siyang magagawa. Dahil ang TVJ na ang may-ari ng Itbulaga at bibilang to ng taon. 5 taon, 6 na taon siyang magngaw-ngaw. Magngaw-ngaw, wala siyang magagawa. Wala siyang magagawa, guys. Sigaw lang siya na sigaw pero wala. Kaya sabi, ang message ko naman kay Best Philippines, magngaw-ngaw ka pa ng magngaw-ngaw hanggang gusto mo, wala ka naman magagawa. Wala kang magagawa. Wala kang kahit anong sagot mo, kahit anong iyak ang gawin mo, hindi na babalik sa inyo ang title. Gusto nyo, doon kayo sa Mars, doon kayo gumawa ng title sa Mars. 'Di ba sabi mo sa Mars, pumunta kami sa Mars, 'di ba? Sabi mo Best Philippines, sabi mo Arnel Castillo, pumunta kami sa Mars, 'di ba? Sabi mo noon na pumunta kami sa Mars dahil walang pag-asa ang TVJ na makuha ang title ng Itbulaga. O paano ka ngayon? O anong nangyari sa inyo ngayon? Pahiya kayo. Ano po palang update? Sabi ni Gabriel ko, shoutout kay Gabriel Collins. Ano po palang update doon sa claim ni Boss Joey sa Itbulaga title? Nabigay na ba sa kanya ang IPO ng rights? Meron na pong update. According po sa Wipo, nakita niyo po yung website ng Wipo, registered na po yung rights. Yung mismong title ng Itbulaga is yung wordmark is registered na po. Registered na po sa kanya. Kung gusto niyo, ipapakita ko po sa inyo kung kaya natin mag-load dito sa computer kasi ito pong computer na to ay lumang-luma na. Papa-upgrade ko na po siya. Papa-upgrade ko na siya. So, sabi niya na class 41, actually ang na-register guys sa under kay Boss Joey is yung 16, 18, 21 and 25 kagaya doon sa tape lang. Merchandise trademark po. Pero susunod na po ang class 41. Dalawa po, registered na po yan. Yung class 41 na lang po hinihintay natin. Oo, tama. Class 41. Napapansin ko si Chris Ulo, hindi na nagbabalita about Itbulaga. Hindi na po. Ano siya sa ano siya politics. Politics na po ang pino-content niya. Tapos na niya pong pagkakitaan yung ano. Hindi kasi ano siya ngayon, ang originally si Boss Chris Ulo ay vlogger about politics. Politics po siya. So, payag ka ba maging endorser ng Boys and si Best Philippines? Syempre, pwede naman. Pwede naman. Shoutout kay Co-Inclusion Media TV. Shoutout sa'yo. Shoutout. So, payag ka ba maging endorse si Boys and sa Best Boys and maghintay siya, bagay na bagay siya. Magbilang siya ng taon. Kung kailan nila mababawi, hindi nila mababawi yan. So, wala na pag-asa. Yung kay Joey kasi kahit 16, 18, 21, 25 yun, matibay pa rin yun. Oh. Although merchandise yun, pero mas matibay yung pinanghahawakan ni Boss Joey ngayon kasi may back by tawag dito? Back by by law. Back by IPO. 'Di ba? Back by IPO yung decision, yung registration na yun. So wala silang magagawa doon, guys. Guys. Alam po natin ilaw. Back by law kasi yung yung decision, yung registration na yun. So mas para pang binangga mo, para ka nang bumangga sa makapal na pader. Mahirap nang gibain. Matibay, guys, matibay. So babanggain mo yung Best Philippines, ikaw madudurog, Best Philippines. Si Best Philippines ang bumangga dyan, si Best Philippines ang magigiba. Pinag-pray ko yan, na-approve na po class 41 ni Boss Joy. Pag na-approve yung class 41, guys, game over na. It's game over. Game over.
About dun sa Kalokalik episode ng Showtime ng Sabado, ano masasabi mo kay Jong Hilario dito sa Kalokalik ni Ben Mendoza? Napanood ko yun. Malayo. Para sa akin, malayo. Malayo. Tsaka hindi ganun kataba si Hindi ganun kataba si Ben Mendoza nun. Sobrang payat ni Ben Mendoza. Sobrang sexy niya. Ang layo, guys. Ang layo. Ang layo, guys. Ang layo ng niya. Ang layo ng tawag dito. Ang layo ng itsura niya. Promise. Ang layo ng itsura ni Mendoza. Hindi ko sabi nga doon, natatawa ako kay Jong Hilario, sabi niya dahil sa iyo muntik na daw silang dahil daw sa kanya muntik na daw silang matsugi sa ere. Ang totoo niyan kung hindi totoo naman dapat talaga matagal na silang tsugi sa ere. Matagal na talaga silang tsugi yang Showtime. Napakiusapan lang ni tawag dito. Yung director nila, si ba yun? Yung director ng Showtime, lang yun nakiusap lang sa management yung dati ng director. Director pa nila yun, hanggang ngayon. Kung hindi dahil sa pakiusap ng director nila, hindi na sila nag-e-air, dapat hindi na sila nag-e-air ngayon. Diba? Kaya naiinis ako dun sa mga mayayabang na fans ng Showtime. Doon lang. Actually, wala namang problema sa Walang problema kung pag-uusapan natin ang relasyon ang relasyon ng mga host ng Itbulaga at ng Showtime, walang problema. Hindi sila magkakaaway, yan ang totoo. Yan ang totoo, guys. Yan ang totoo diyan. Walang bad blood sa mga host ng Itbulaga at Showtime. Ang problema lang ay yung mga fans. Yung mga fans na mayayabang. Mga fans na mayabang yan, si Wrong Move, si Adi Castiglioni, sino pa? Si Eugene Rabso, mayabang yan mga yan. Mayabang nila. Mayabang yan, mga walang prakisan, pero mayabang yan, ha. 'Di ba? Parang sinasabi nila, wala, utang na loob sa ng TV5 yung mataas na ratings nila sa ABS-CBN. Hindi po totoo yun. Hindi po yun nagagawa lang ng ABS-CBN. Maraming kapartner si TV5. Hindi lang ABS-CBN, nandyan ang Viva, nandyan ang Regal, nandyan ang TVJ, nandyan ang APT Entertainment. Andyan pa lahat, MVP, di ba sa MVP, hindi lang po yan dahil nandyan ang ABS-CBN, hindi po totoo yan. So, kayong mga mayabang na Kupalmilya fans kayo, wag kayong mayabang, hindi kami ang kaaway nyo. Di ba? Tama? Halos lahat ng segment ng Showtime ginaya sa Itbulaga. Tama naman kasi. Kung marunong kayo sa history, kung marunong kayong sumuyod ng history, lahat po ng gimmick ng Showtime ay inspired by Itbulaga. Yung Kalokalik is yan? Gaya-gaya po tumaya yan sa Itbulaga. Yan. Ang showing bulilit yun eh. Parang ginawa nila bata ang mga nag-a-acting, pero ang pinagmulan niyan ay Sari-Sari Awards tsaka acting gulo sa Itbulaga. Yan ang niyan, counterpart niyan. Pa yung throwbacks, saan nanggaling yan? Rin yan eh, may ganyan din ang Itbulaga dati. Meron nga rewind, di ba? Rewind ay doon pala doon sa throwback nila ng taon-taon rewind pa. Sino yung tao doon? Sino trabaho ba yun? Yung Trabahula? Rin yun. Trabahula at saka yung yung Trabahula at saka yung Especially for You. Nauna din Itbulaga doon. Bawal Judgmental tsaka tawag anong pangalan nun? Yung dating game show ng dating game na Itbulaga pa rin ang doon. Itbulaga pa rin ang nagpasimula nun. Tapos yung mga yung mga pageant, Itbulaga din ang umpisa nun. Itbulaga din nag-umpisa nun. Mini Miss You. Mini Miss You.
Anong original niyan sa Itbulaga? Little Miss Philippines, syempre. Diba? So, yung mga Gen Z na medyo walang alam sa history, hindi ko naman sinabing lahat ay walang alam sa history. Pero yung iba kasi, hindi nila alam yung history. Hindi pa nila alam. Kung hindi nyo alam ang history ng Itbulaga, magtanong kayo sa mga tito nyo, magtanong kayo sa mga lolo nyo na nakapanood ng Itbulaga noong July 30, 1979. Mula pa nung July 30, 1979. Tanong niyo sa kanila kung ano yung mga segment ng Itbulaga na pwede yung naging counterpart na sinusubaybay yung segment ngayon. Hindi yung nagyayabang kayo sa new era daw, new era. Hindi naman po. Hindi kami naniniwala sa new era. Hangga't hindi nyo pa nagagawa lahat, hindi pa nagagawa, wala pang napapatunayan, guys. Wala pang ganun. Ang napatunayan ng Itbulaga ay ang naabot ng Showtime ngayon ay wala pa sa kalingkingan ng napatunayan ng Itbulaga ngayon. Yan. Payag ka na ba magbati sina Jessica Soto at Vice Ganda at gusto niya mag-guest sa Kim Jess? Nasa kanila yan. Nasa kanila na yan. Nasa pag-uusap nila yan. Yan ba yung love team sa barangay i-interview nila Kapose? Yung love team. Ewan ko lang yung sa barangay. Yung sa barangay yata, parang bago. Hindi ko pa napapanood masyado yung segment sa barangay. Parang binabalik nila yung parang ibabalik nila ata yung Parang mala That's My Boyfriend. Parang ganun. Mala That's My Boyfriend na segment. Pero sa barangay gagawin. Actually, maganda yun eh. Yung bawal judgmental pa lang, ang dami mo nang matututunan, ang dami mo nang malalaman dun eh. Yung mga iba't ibang kwento ng mga tao dun, na sinasabi nila na boring daw, pero yung daming nagre-request na, ang daming nagre-request na ibalik yung bawal judgmental. Di ba? Baka, yung daming nanonood kaya, marami kayo nanonood ng bawal judgmental. Yun, inakala ni Halosos ni Sir Romy Halosos na daw, boring daw yun, kaya gusto nilang palitan ng kasambahay. Para saan? Para sa party list nila, di ba? Nung nawala, tinanggal saglit ng TVJ yung bawal yung segment na yon. Kaya nila, medyo wala nang bumabawasan yung interest ng tao sa show. Medyo medyo yung hinahanap, hindi naman sa nawala interest, yung hinahanap nilang segment. Yung hinahanap nilang segment na wala eh. Parang mas gusto nila yung may natututunan. Trendsetter, Itbulaga pa rin yun. Itbulaga pa rin ng trendsetter dun. No? Nung pumasok ng Especially For You, pumatok yung Especially For You. Nakatulong sa ratings ng Showtime. Kasi nga, ito, yung Itbulaga, tinanggal muna nilang segment. Sinubukan siguro na muna nilang tanggal yung segment kung papatok, kung ibang segment yung isasalwang nila doon. Napansin nga natin na mas maraming nanonood ng Especially For You eh. 'Di ba? Nung balik yung bawal judgmental. Binalik nila. Nung after nilang ma-register kay Boss Joey yung show, yung after ma-register kay Joey yung trademark ng Itbulaga, binalik agad nila yung bawal judgmental. Pero iniba lang nila yung title, bawal judgmental ka ba? 'Di ba? Di ba mas marami tuloy bumalik yung interest ng mga Dabarkads, di ba? Kahit ako nanonood ako eh. Inaabangan ko kung ano yung mga topic, ano yung mga susunod na topic, di ba? So hindi ito ang noontime show kasi hindi lang puro yan pagpapatawa, hindi lang puro yan kalokohan. Hindi lang puro kalokohan. Graduate na guys. Graduate na ang Itbulaga pagdating sa mga kalokohan, sa mga kalokohang content. Pero nandun pa rin yung comedy. Yung brand ng comedy na meron ng Itbulaga. Mga Dabarkads natin. Nandun pa rin. Siyempre, dahil nga, mature, sa edad nila, 45 years, mature ka na dapat. Mature ka na dapat sa mga bagay-bagay. So, mas mature sila ngayon, parang alam na nila kung anong mas, pero alam nila sa panahon ngayon kung anong mas in demand, ano yung gusto mapakinggan ng tao, ano yung mas nagugustuhan ng mga tao, hindi lang ng mga Gen Z, lahat ng audience, bata, matanda, kino-consider nila yung mga edad, kino-consider nila
Hindi lang yung mga batang audience, pati yung mga matatandang audience din. Kasi marami din pa rin tayong mga lolo at lola, mga nanay, tatay, mga tito at tita nanonood ng Itbulaga pa rin. Hindi nagbabago kahit ako millennial ako, hindi ako nagbabago ng hindi ako nagbabago ng preference. Itbulaga pa rin ako. Always and forever. Then, nagbabash sa akin dahil Itbulaga ako, dahil maka-Itbulaga ako, sorry kayo, pasensya kayo, manigas kayo. As if manonood ako ng show ninyo, no? Itbulaga pa rin ako. I will be always Dabarkad since 1988. Since 1987, Dabarkads ako. Nanay ko nanonood niyan since kay Connie Reyes pa, no? Ako nabutan ko ay sa Sigera na, no? Oh. Maganda kasi nagbabago, although 45 years na sila, hindi sila nag-i-stick sa nila. Alam nila kung anong trending, alam nila, sumasabay pa rin sila sa uso. Yun yung nagpatagal sa kanila. Yung hindi lang yung basta puro patawa lang, puro comedy, puro kalokohan sa tanghalian, pero ito pagtulong, makabuluhang usapan, 'di ba? Pagtulong sa kapwa, 'di ba, lahat 'yun nagagawa nila yun sa isang show lang, 'di ba? Yung pagtuklas ng mga bagong artista kagaya ni Amber, 'di ba? Bagong Dabar Kids natin. Napakagaling ng batang to, guys. Pero bakit maraming nagbabas dito sa bakit maraming bakit binabas nyo? Sabi ko sa inyo, yung mga bashers ni Amber, ibas nyo na ako. Sabihin ko sa inyo, ako na ibas nyo. Ako na lang ibas nyo, wag lang ang bata. Ibas nyo na ako, wag lang ang bata, wag lang si Amber. Dahil si Amber talented, sweet, cute, talagang kinagigiliwan, hinahanap-hanap ng mga audience ngayon, hinahanap-hanap ng mga Dabarkads ngayon. Just like Aiza, guys. Nakikita ko sa kanya si Aiza, nakikita ko sa kanya si Raisa. Yung same na break na binigay ng TBJ kay Aiza at saka kay Raisa, ganun din ang ginagawa kay Ganun din ang ginawa kay Amber. Same lang. Magkaiba lang sila ng pinanggalingang contest. No, kakaiba nga siya, hindi siya nanggaling sa Little Miss Philippines, 'di ba? Siya yung kauna-unang pinapasikat ngayon ng TBJ ng isang kauna-unang child star na Itbulaga na hindi galing sa Little Miss Philippines. 'Di ba? Kakaiba tong batang to. Cute. Ang cute ng batang to, nabangat ko ano yung kakantahin niya, o kakanta ba siya o acting ba siya. Mapa-acting siya or mapa-acting man o mapakanta. Wala ka masabi kasi nasa tono yung bata. Marunong tumuno yung bata. Marunong umacting, marunong umiyak. Ready na, guys, marami. Inaantay na lang yung Barangay Cinema teleserye, yung telesine na Barangay Cinema. At alam nyo, pag baka sasali sigurado kasali to sa Lenten Special next year. Abangan nyo tong batang to kasi next year sa Lenten Special kasali to. Di ba? Bakit Itbulaga ay gusto ng mga taga Mindanao? Ayan ang magandang tanong, guys. Ko Inclusion Media, magandang tanong 'yan. Dahil unang-una Itbulaga diverse. Marunong alam nila kung alam nila ang kiliti ng mga Pilipino. Lalo na pag alam nila na marami ding sumusuporta sa kanila sa Mindanao, lalo ng mga kapatid na Muslim. So naman yung mga yung klase ng entertainment na binibigay ng Itbulaga is nababagay, kumbaga parang halal. Kumbaga sa pagkain halal Pwede nilang i-digest, kaya nilang i-digest ang Itbulaga, ang content ng Itbulaga, kaya ang sayang hinahatid ng Itbulaga ay halal para sa mga Muslim na mga kapatid nating Muslim natin. So bagay na ba, swak na swak to, mapa Kristiyano ka, mapa Muslim, mapa kahit anong edad mo, pwede sa lahat. Pwede sa lahat. Ganun. Kaya nga ang Itbulaga number 1 sa Mindanao kasi gusto ng mga kapatid natin na Mindanaoan yung style ng comedy ni Jose Manalo.
Di ba? Ayaw nila ng mga ayaw nila ng mga show na nanlalait. Ayaw nila nun. Ayaw nila mga show na puro kabaklaan. Ayaw nila nun. Kasi bawal sa kanila yun, guys. Bawal sa mga sa mga Muslim yun. Sabi nga ni Tito Sen kay Amber, may gripo ba mata mo? Totoo, iyak mo naman, syempre. Napakagaling ng bata nito umiyak, guys. Wala pang wala pang barangay cinema, wala pang Lenten special. Parang sinusubukan na talaga siya. Parang ready na siya for drama. Ready na siya for sa kahit kahit mapakanta, mapadrama, pwede siya. Tama. Kaya yung mga bashers diyan, sabi ko nga sa inyo, i-bash nyo na ako, wag lang ang bata. Bash nyo na ako, wag lang ang bata. Dahil pag binash nyo yung bata, sasampalin ko kayo sa sa mga content ko. Subukan nyo. Oh. Dahil magaling talaga tong batang to, wala kayong masasabi. Hinahanap siya ng mga tao. Actually, pag ito nabalitaan ko nga, nagkasakit siya eh. Maraming nag-get well soon sa kanya, maraming bumati sa kanya. At kahit sa school, magaling tong batang to. Magaling sa pag-aaral, magaling sa school. Sa point na siya sa showbiz, hindi niya pinapabayaan niya. So, supportive pati yung mga magulang niya. So, kudos sa mga magulang ni Amber. Kahit sino, yung mga, ako lang yun, siguro gusto kong magkaanak, gusto kong makatulad ni Amber din. No? So, yun. Sana habaan ng Itbulaga ang exposure ni Baby Amber. Alam mo Brad, tingin ko mas alam mo yun, hindi pa niya nagagawang mag-concert sa Sabado. 'Di ba may mga concert pag special concert sila pag Sabado. Ganon. Ang edad ni Amber halos sing edad ni Aiza nung nagumpisa sa Itbulaga, ganon. Ganon siya. Tapos nung yun, siyempre si Aiza tsaka si Raisa may mga nagkaroon ng concert niya ng pag Sabado. 'Di ba? Meron 'yan. Magkakaroon ng concert 'yan baka may inahandang concert, may inahanda sigurong concert para kay abangan natin yung concert ni Amber sa one of the Saturday episode. Baka magkaroon siya ng concert. Yan lang, tingin ko lang hindi ko pinapangunahan yung creative, pero baka alam niyo naman na sa Bulaga maraming yan. Pag alam nilang inahanap-hanap ng mga tao, in demand yung demand ng mga tao, yun yung gagawin. Kumbaga yun na yung yung pumapatok, yun ang gagawin di ba? Ano masasabi mo kay Malu Chowa Pagar ngayon? Nako. Well, good luck na lang kay Ma'am Malu kasi parang parang lang kasi parang pinalitan niya si pag-usapan natin yung yung topic na yan, So, balitaan nyo na to guys, na si Ma'am Malu ay pinalitan si John Haloslos sa pagiging President and CEO. Dahil nga balak yata magpapasok yata sa mapatatakbo ulit sa election si yung anak ni Romy Haloslos sa ng tape. So, well, message ko na, ang masasabi ko lang kay Ma'am Malu, kay Malu Chowa Pagar, good luck sa kanya. Na maganda rin naman sana para sa mga naiwang empleyado doon, kasi nga magkakaroon sila, baka pwede sila magkaroon ng trabaho ulit yung mga naiwang staff doon. Excuse me. Pero why? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang nagpakita, Ma'am Malu? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Dapat matagal na. Dapat nung last year ka pa nagpakita. Dapat hindi ka na nag-retire. Kung ganun pala ang gagawin mo. 'Di ba? Sana hindi umalis ang TVJ sa Channel 7. 'Di ba? Sana hanggang ngayon solid pa. Sana ikaw ang makakapag-resolve ng issue. Kaso wala Tingin ko daw, sabi nga ni Gabriel Collins, si Malu Chowa Pagar nasa Los ang loyalty niya, hindi sa TVJ. Hindi natin masasabi. Well, ang buong buhay ni Ma'am Malu Chowa Pagar nasa tape So,
Hindi naman, babalik din naman. Kailangan daw ng expertise niya. Alert muna tayo, si Movie Chaser X, parang si Best Philippines, sabi ni Movie Chaser. Si Movie Chaser kasi wala na yan eh. Wala na rin naman, parang ano din yan, parang Best Philippines lang din yan. Ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw. Actually, binabanatan ko yun sa X eh. Pag medyo trip ko siyang tirahin sa social media. Pinapahiya ko yun, tinatag ko pa yan eh. 'Di ba? Eh kasi wala na silang ano. Wala naman silang habol na eh. Ngaw lang ng ngaw, pero wala naman. Wala na silang magagawa. Mag-share lang ako ng Bible verse para sa inyo. Mag-iwan ako ng isang Bible verse para sa inyo. Galing po ito sa Psalms 19 verse 1 and 2. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Lahat ng ginagawa natin, itaas natin sa Panginoon. Lahat ng ating mga ginagawa, mapatrabaho, mapabahay, ano man ang ating gagawin, ay itaas natin sa Panginoon. Drop natin. Thank you so much sa suporta. Sa susunod na video ulit, hanggang sa susunod na live stream, kita-kita tayo sa next video. Again, this is LMTV, dropping the mic. And see you sa next video natin. See you sa next live stream natin. Bye guys!